Bigat ah. Uy! Uy. So yung feeling ng hatak niya para ka naka 1000cc. Basta natin sing-singit to. Wag na. Baka ma-out of balance tayo, daddy. Nakaangkas ka kay Kenji Moto, kaya huwag kang kakabahan. Ayan. Ay mga katingin, meron naman tayo ngayong ride and gagamitin natin itong 2024 Suzuki V-Strom 800DE. Ito yung pinaka-latest middleweight adventure bike ng Suzuki. Tapos syempre, sama natin si Mrs. Katingin para mabigyan tayo ng back ride review din. Excited ako kasi first time ko pa lang din masusubukan to. Nasakyan ko na siya sa kasa way back nung 24 nung nilabas siya. Very fortunate na may nag-alok sa atin. Sa mga nakasubaybay sa atin, alam nyo naman na meron tayo dating adventure bike, yung 450MT. Nilet go na nga natin, kaya ngayon wala na tayong adventure bike. So naghahanap tayo ng best adventure bike para sa atin na mag-fit sa mga needs natin. Tsaka syempre sa height natin. Sakto lang, parang ano lang siya, parang naka GSF 850 na BMW yung bigat niya. Tapos yung height niya. Ayun din, parang ano rin, parang 850. Pero medyo mas malapad yung upuan nito isang to. As usual, tip nail tayo. Halos lahat naman ng adventure bike tip nail. Kumusta siya sa versus 1,000? Mas magaan to. Para sa mga 1000cc. Tapos maganda sa naka quick shifter with auto blip. Tapos TFT display. 7,000 auto lang. Equipped na rin siya with dashcam. Front and rear. May navigation na yan. Built-in navigation. Mga Oxlite crash guard. So, may top box. So, masarap to pagka walang nag-mine nito. Pag walang bumili nito, 4 keeps natin to. Pag nagandaan tayo. Tapos fully adjustable suspension. Mukhang sarap gamitin. Napagsakay ko pa lang. Na-feel ko na kagad yung comfort. Kasi nga, pagka adventure bike, ito nyo naman yung puan, di ba? Tapos yung apakan, may mga rubber. Hindi dudulas-dulas yung mga sapatos nyo. So, let's go. And then, nagagamitin natin yung helmet. Kaberg Drift version 2. Lagyan natin ng ASMAX intercom. Bagong charge. Pero matagal ang battery niyan eh. Tapos kay Mrs. Katingin, ang gagamitin niya, Nisec GP spec. Lagyan natin ng ASMAX intercom. Sec jacket. Pang women's talaga siya, women's eh. Kaya, Ganda na fit. At syempre, sec belt bag. Ayun, sec belt bag din. Okay, let's go. At ito na nga, kasama natin si Mrs. Katingin para i-review natin itong V-Strom 800DE 2024. And first ride din natin. First ride namin parehas sa kanya. At nilagay ko siya sa full power mode. Kanina naka rain mode pala. Yung pala yung SDMS. Naka letter C kanina, tapos nilagay ko sa letter A. So iba yung power. Mas lumakas siya. So meaning yun yung full power niya, yung A. And right away nakakatawa kasi pag tinutulak mo siya, medyo syempre ramdam mo yung bigat bilang adventure bike. Tapos kompleto na, may mga crash guard, may top box Oxlite, kaya syempre mas mabigat-bigat na siya. Pero nung matakbo, sobrang liksi, sobrang gaan. So yung power niya medyo comparable din kay F850 GS BMW, pero mas malakas to for sure. Pero feeling ko mas refined, mas maliksi. And then pag 21 inch yung front wheel, bali wala sa'yo yung mga lubak-lubak eh. Kahit mga humps, bali wala na sa'yo. Talagang madali lang daanan lahat eh. Tapos suspension, yun talaga yung binabayaran mo. Pero comparing sa F850 iba yung suspension nito. Talagang wala akong maramdaman eh. Tanungin naman natin si Mrs. Katingin para sa kanyang first impression dito sa 800DE. first impression, actually unang pagsampa ko pa lang dito, ramdam ko na yung ganda ng suspension nitong V-Strom. Kakaiba talaga ang Suzuki, masasabi ko. Kasi nung pa lang, initial ride pa lang natin, ramdam ko na yung smoothness talaga ng makina niya. Ang ganda ng play, ng bounce sa lubak, wala kang nararamdaman, para kang nasa kotse. Tsaka kagandahan nito, ang lambot ng upuan. Hindi siya sobrang soft, pero enough yung softness niya para ma-appreciate mo yung upuan. Huwag ka nang sumingit-singit kasi mataas tayo. Uy, hindi tayo kasya dyan. Hindi nga tayo kasya, wag. Tumigil ka. Sobrang laki natin, may top box pa tayo. So tanungin naman natin si Mrs. Katingin para sa kanyang first impression dito sa 800DE. Unang sakay ko pa lang dito sa V-Strom, ramdam ko na yung niya, ganda ng suspension niya. Ang ganda ng play. Pagka dumadaan tayo sa mga humps, sumusunod eh. Nagpa-follow through siya. Ang ganda ng pag-bounce. Ang lambot rin ng upuan. Hindi siya sobrang lambot, pero enough lambot siya para ma-appreciate mo yung upuan na masasabi mong comfortable siya upuan. Yung lapad niya saktong-sakto. Hindi
Hindi ako makapagsalita eh kasi ang lakas nito eh. Ang bilis. Ang lakas ng arangkada. Ang kinakabahan ako imbis na makapagsalita eh. Mas matulin to no kaysa sa Tiger 800. Sa acceleration, mas malakas siya. Pero sa top speed, mas lamang for sure yung 800 kasi 3-cylinder siya. Nalamdam ko yung acceleration nito eh. So pag traffic or pag naka-stop, di naman siya mahirap tukuran eh. Kasi may back ride, bumababa yung suspension. Parang hindi siya ganun kabigat pag nakasakay ka na. Siguro sanayan lang din pag sanay ka na sa big bike. Siyempre, may quick shifter with auto blip. Yan, sarap oh. Ay, Diyos ko talaga. Ay. Ay! Oh my gosh. Sarap, nakakamiss mag-adventure bike. Ngayon lang ulit ako nakapag-adventure bike. Talagang pakaramdam sa kanya premium na premium. Para sa akin parang lumilevel na siya sa pagka-premium ng F850 GS. Pero yung makina mas refined, mas smooth yung makina ni 800E. Talagang pag si Suzuki gumawa ng makina ng mga big bike, napaka-smooth, talagang isa yung character, napaka-refined. Tsaka syempre made in Japan, no? Matibay ito. Magkwento-kwento ka naman. Hindi mo Hindi makapagsalita magsalita. si Mrs. Katingin. Na-speechless sa lakas ng 800DE daw. So, yun, going back dun sa sinabi kong sakto lang siya sa dalawang tao. Yung iba kasi, tulad ng Tiger 800, medyo mas mahaba siya. So, parang pwede ka pang maglagay ng isang bag sa harap ng between the rider and the passenger. Ganun siya kahaba. So, ito, sakto lang sa dalawa. Hindi siya ganun kahirap yumakap or humawak sa rider. Sakto lang talaga yung lapad niya. Hindi siya malayo towards the rider. Yung riding position ko, naka-relax. Siguro dahil nakatulong tong may top box sa likod. So, meron akong sandalan. Kaya, pag umaarangkada rin, hindi nakakatakot na humawak sobra sa rider. Kasi meron yung, top box. So, laki rin ang tulong ng mga top box, no? Dahil, maliban sa pwede malagyan ng mga gamit, nakadagdag support sa OBR. Tsaka ngayon, di ba, pinaplano natin mag-mall. Nag-iisipan natin, no? Pwede pala tayong mag-shopping kasi meron tayong top box. Hindi kagandahan ng mga adventure bike. Pero ang masasabi ko dito, unang sakay ko talaga, maramdaman mo yung difference ng suspension niya sa ibang mga adventure bike na nasakyan ko. Ang ganda talaga ng niya, ng play. Ganda ng suspension, no? Natuwa ako dun sa passenger foot peg niya kasi talagang binigyan nila ng extra safety dahil dun sa rubber. Parang anti-slip, di ba? Kasi yung ibang mga adventure bike, walang ganun. So, ang tendency mo, lalo na pagka madulas ang sapatos mo, talagang nakakatakot tumayo dun sa adventure bike. Lalo na pag sasampa ka, minsan kailangan mong tumayo eh. Hindi naman enough yung haba ng legs mo para sumampa sa mga adventure bike. So, laki ng tulong nitong anti-slip. Mas confident kang tumayo bago ka umupo. Pati sa rider, meron ding rubber. So, iba yung comfort pag alam mo na malambot yung inapakan mo, tsaka kumakapit yung sapatos mo. And then, advantage na ganito middleweight na adventure bike versus sa mga lightweight adventure bike. Kasi siyempre meron tayong tinatawag ngayon na lightweight adventure bikes na yun yung talaga mabenta kasi bukod sa mas magaan, mas mura. Pero ang problema naman doon is cambio ka ng cambio. Kasi nga, siyempre yung power niya limited lang. So, laging galit yung makina. Isa pa, yung buhay ng makina hindi siya tatagal kasi laging galit. Lalo pag may back ride ka, tas paakyat. Unlike dito, relax na relax yung makina, tas di mo kailangan cambio ng cambio, lagay mo na sa third gear. Kahit mabagal, mabilis, yun na yun eh. Parang naka-automatic, semi-automatic. So, mangyayari nun, hindi ka pagod. Tsaka smooth yung niya. Hindi yung parang mariyak. Di ba ganun yung ibang mga ibang... Hindi siya ma-vibrate, no? Oo, hindi siya ma-vibrate. Iba talaga ang Suzuki.
So far sa mga nasakyan ko, yung brand ng Suzuki talaga consistent ang ano nila, ang performance sa engine. Tsaka sa... Paano naman bumaking? Oh. Para pasubukan natin yung handling niya. Ay, Diyos ko, kinakabanak ka. Uy, 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 uy. Ah! Daddy, daddy, daddy. Daddy. Ay! Ay, Diyos ko. Stable. Kahit naka 21 yung harapan, stable sa bangkingan. Ay, sarap. Relax na relax, wala akong maramdaman na kahit anong pagod, no? Yan pala, Oakville Gate. Pwede ka na pumasok dyan pag taga White Plains ka. Maganda yung kalsada ng C5 ngayon, no? Bago ng asfalto. Pero dun sa bandang part na medyo malubak, kahit anong daanan natin, hahanapin mo yung lubak para masubukan, wala eh. Wala talaga siyang ano, tagtag. Sobrang solid ng suspension, no? Wala kang pakialam sa kalsada. Uy. Yun na, medyo may ano ron. Talagang mataas na rampa. Pero very composed. Konti lang eh, no? Konti lang yung bounce natin doon eh. Ganda ng rebound. Napakalakas lumamba pag yung first gear. So, kung beginner lang, I advise lagay mo sa letter C or letter B para hindi masyadong dumadamba. Kasi pakiramdam sa kanya mga nasa 1000cc na yung acceleration niya, yung torque niya. Ganoon siya kalakas. Uy. Oh. Diba? Pag hams, Ganda, ganda. hindi mo kailangan magbagal masyado eh. Oh. Tsaka di ka makakalog or di ka kakabahan nasa sayad ka sa humps kasi ang taas ng ground clearance niya. Sarap mag road trip. Nakakamiss mag road trip. Dito yung lagi nating dinadaanan na nag-event na tayo dun dati. First birthday ni Max. Ganda ng ano nito, shifting nito. Hindi nag-aano. Tawag dun? Oo, kumakadot. Suzuki talaga maganda rin yung mga transmission nila. Comparable kay Honda. Madali rin hanapin yung neutral. Grabe, sobrang underrated na motor na to. Parang hindi napapansin. Kahit ako hindi ko alam na meron palang ganitong motor. Nakalimutan ko na siya. Alam ko, pero nakalimutan ko na meron palang nag-i-exist na ganitong 800D. motor. Oo, pero yun, buti na lang in-offer sa atin. Na-experience natin to. Kung di in-offer sa atin, di tayo magkaka-idea na bumili ka tayo ng 800D, di ba? Parang di mo maisip eh, pero maganda nun. Unique ka sa kalsada kasi wala ka masyadong kaparehas. Tsaka iba pa rin yung tsura ng V-Strom. Yung ano niya, V-Strom 650, V-Strom 1050, di ba? XT. Ito, yun yung itsura nila eh. Boxy look, yung makanto-kanto, basta parang napaka-futuristic, para siyang robot. Kasi ngayon, 'di ba, usong ngayon mga futuristic na mga makanto na ulit ng mga kotse. So ito, breakfast muna tayo kasama ang mga friends ni Mrs. Katingin. Tayo sa White Plains. Yan, pag gusto niyo kumain pag food trip, o pwede rin dito. Kaya lang, di ko lang alam kung meron silang designated parking para sa mga motor kasi kadalasan dito mga nakakotse. Ang mga nakamotor lang dito yung mga grab food. Puro mayaman kasi yung mga tao dito. Kaya subukan din natin kung paano tayo makapark kung nakamotor tayo. Kaya tignan nyo yung mga parking spaces, puro kadalasan puro Dahan-dahan, ito na. Ito, tara. Ayun, yun lang ang problema sa tara. Oy, Diyos ko. Ito pala meron dito. Dito na tayo. Para tabi natin yung kondo. Kung tayo kakain ng isang parking space ng kotse, baka may magreklamo eh. Grabe, sobrang solid, no? So, dito tayo sa tara. Okay, sige. Ito yung sinasabi ko, di ba? Hindi ako natatakot. Kasi Ay, oo nga, anti-slid eh. Try natin kung ano man laman ng top box na ito. Ayun, kasya helmet mo. Yan.
Wait lang. Yung gloves ko dun. Tsaka... At ayun, nakalimutan ko pala yung Insta360 ko dito. Buti na lang nandito tayo sa White Plains. Kaya safe yung Insta360, hindi na wala. X5 pa naman to. Tara, Filipino Diner. Masarap yung ube pancake nila. Tsaka Ako tapa. yung tapa and tocino bacon. Tapos yung longganisa, masarap din para siyang burger steak. Sa kaganda na may top box, kita nyo naman. Tinake out namin yung mga ibang pagkain, kasyang-kasya, pati yung helmet, nagkasya dito. Sakto-sakto yung parking natin dun sa space. Kaya ngayon, paano tayo lalabas? Buhatin ko na lang pa ganito. Bigat ah. Kaya mo ba? Op. Uy! Uy, 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 uy! Ay, 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 ay! Okay. Tapos naka first gear pa. One way ata to. One way. Okay. So, ganun. Ganun lang kasimple. Let's go. Malaki ta. Saan kita pipicturean? So, ayun, hindi naman siya sobrang bigat. Kayang-kaya naman natin. Let's go! Medyo pag newbie ka sa pag-adventure bike, medyo kakabahan ka talaga. Ganun ako nung bago pa lang eh. Pero ngayon, medyo sanay na rin naman. Although hindi tayo lagi nag-adventure bike eh, no? Pero sanay na tayo sa big bike, so okay na rin yung pakiramdam. Kaya-kaya naman na. May konting workout lang yung pagtulak sa ganung sitwasyon. Pero dahil yung lagi ang ginagawa ko, magtulak ng big bike sa garahe, nasanay. So sanayin lang. At kapag lagi mo na siyang ginagawa, lalakas na ang iyong katawan. Para ka nagwo-workout. Uy! Bakit? Testing ko lang yung vibration. So, sa high RPM, medyo mayroon na siyang konting vibration. Around 7,000 RPM. So, yung feeling ng hatak niya, para ka naka 1,000cc. Lakas talaga ng torque. Ang sarap niya gamitin. Sobrang bilis nito. Ay! 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 Kung nakagamit ka na ng mga Suzuki big bikes, ganun na ganun pa rin yung character niya. Parang same pa rin naman kay GSX-S 1000. Talagang swabe lang lahat. I agree. Swabe talaga yung makina niya, maramdaman mo. Perfect sa city riding pagka 2-cylinder. Basta natin ising-singit to. Wag na. Wag na. Baka ma-out of balance tayo, daddy. Kawan. Nakaangkas ka kay Kenji Moto, kaya huwag kang kakabahan. Yung technique lang doon, kailangan laruin mo lang yung clutch, huwag ka na mag-gas. Dahil kaya-kaya naman yung pag nilaro mo yung clutch, ma-under na siya. Yung quick shifter niya, sobrang smooth. Kahit kulang sa RPM or speed, ay no, smooth na smooth. Hindi mo ramdam yung pagpasok eh. Upshift. Downshift naman. Okay din. Yun lang, yung third to second medyo Ay! Ay! doon yung may konting ano. Ay! Ikaw yung nagbasina? Oh, bakit? Nakakala ko nasa likod. Parang nasa likod yung turog. Napalingon kaya ako sa likod. Kala ko papanggain tayo nung nasa likod. Pagtingin ko, wala palang kotse sa likod. Ang lakas ng busina, kala mo kotse. Kakatin tayo ng kotse, di ba? Kaya syempre binisin ako. Ang lakas ng busina nito, kala mo kotse. Ganda no? Sakto ba Ganda to? na busina. After Ay, market after yata. market. Kinakabahan ako dito. Ay, nako. Dito mo na. Strong 800 DE. Sarap. Medyo kailangan pag downshift ka from third gear, kailangan talaga mababa na yung speed. Pag medyo mga nasa 40 to 50 pa, medyo ayun, may konting engine brake pa eh. Ganda talaga ng play oh. Ganda nga eh. Parang Kahit nung nasa, unang sampa ko nasa eh. kama.
no? Para sa waterbed. Grabe ka naman sa kama. Lambot eh. Umuuga. Sobrang lambot eh. Mas malambot pa siya sa sa mga GS ganyan. Oo nga, malambot nga siya. Sa mga Tracer 9, medyo matigas yun eh. Tiger 800. Suspension, tsaka haba ng suspension travel niya. Mataas yung ground clearance. Nako-compare ko lang to sa Tiger 800 and so far, masasabi ko, kung arangkada ang hanap mo, ito ka. Ang lupit ng arangkada nito. Kaya pag nilagyan ng pipe to, maganda rin ang tunog nito. Honestly, alam mo, mas comfortable pa ako dito kesa sa pag-angkas ko sa F850. Yun talaga kagandahan sa talagang adventure bike na mas off-road biased in comparison sa mga sport touring na kagaya ng mga Tracer 9. Kasi yung mga gaya ng Tracer 9, medyo firm yung suspension niya, tsaka mas maliit yung play dahil nga more on siya eh, on-road, more on sport touring siya kaysa sa adventure. Ito may pagka off-road ang datingan ng specs niya. Siyempre kung mahaba yung suspension travel, mas maganda rin yung play kasi malayo yung kumbaga, hindi ka basta sasagad yung suspension mo, tsaka pwedeng lambutan. Mas malambot sa usual na suspension kagaya ng mga naked bikes. Ayan, mga standard bikes, matigas sa suspension niya, maliit kasi suspension travel niya. Kung i-compare mo to sa 800 MT, 800 MT ng CF Moto, malakas din yun, mas aggressive yun, pero mas smooth ito. Medyo maingay yung makina ng 800 MT, medyo mas top heavy yun. Ito, ang ganda ng balance niya. Tsaka 800 MT, mas mainit yung makina, pero mas aggressive. So depende na talaga sa'yo kung anong trip mo, pero suspension wise, mas maganda tong suspension ni V-Strom talaga, fully adjustable, tapos ang lupit. Lupit talaga ng play. Parang nakaka-addict siya gamitin, parang pauwi na kami, gusto ko pa mag-ride ulit mamaya. Ganun, ganun. ramdam ko nga na pakiramdam nag-enjoy sa ka kanya. dito. And ang brand new nito is magkano? 759k ang brand new. Grabe, 759k brand new nito. Ang mahal pala. Pero sa Katingin Bikes, magkano na lang to? Hindi benta. 580, negotiable pa. 580 lang, negotiable. Grabe, no? Laki ng discount. Mahal pala ng brand new nito. Kaya Siyempre, pala talagang Suzuki. quality. Tsaka dito, sigurado ka talaga na walang issue. Walang magiging problema kasi made in Japan, knowing Suzuki, talagang matibay, no? Isa sa pinakamatibay na brand ng motorcycle yan. So far sa lahat ng naangkasang kong adventure bike, parang dito ako pinaka-comfortable. The vibration niya very minimal. Yung comfortability niya as a passenger, sobrang okay. Yung upuan niya, all goods rin, sakto-sakto sa puwet. Malambot siya kahit na matagal kang nakaupo, hindi nahangawit. Tapos yung ano niya, play niya talaga, laking lamang nitong V-Strom. Lamang niya talaga yung play kasi hindi siya, kadalasan kasi pag adventure bike, pang long ride, pagka medyo matigas yung play, sumasakit, hindi man sumakit yung puwet mo dahil sa upuan, sumasakit yung likod mo, ngalay. Kasi syempre, hindi okay yung bounce, so tendency yung likod mo ang medyo sasalo ng katigasan, di ba? Ay na-assemble lang ng mga mechanic dito. Kaya minsan, syempre, iba yung quality control na pagdating sa Japan. Sobrang talagang kaya walang issue eh. So far, ang Suzuki isa sila sa mga big bike na walang issue or walang mga recall. Hindi kaya sa iba na manufacturer, usually may mga recall, may mga kailangan mo ibalik sa kasa kasi ganito, may papalitan, may mga posibleng maging sira, ganyan. Isa pang kalaban niya pala yung Transalp, kasi yung Transalp, di ba, ano lang yun eh, so 600k, so medyo malayo pala sa presyo, no? Pero si Transalp kasi medyo ano siya, bare, wala siyang quick shifter, basic lang din yung mga specs niya. So when it comes sa power, halos para mas malakas si Transalp ng konti, pero yung amenities, yung electronics, yung features, yung comfort, mas maganda yung suspension dito kasi fully adjustable nga siya. Isa sa mga ano to, hidden gems sa mga big bike, adventure bike na kailangan mong masubukan para ma-appreciate mo siya. Ako lang sa tingin ko, kung height mo mga nasa 5'2", yung haba ng legs mo sakto lang, tsaka sanay ka sa big bike, malakas ang loob mo, you have the skills, kaya to as short as 5'2". Pero kung beginner ka tapos 5'2 ka, medyo doon ka muna sa mas maliliit na bikes, adventure bike.
like 450 MT, ganyan. Pwede siyang i-upgrade kung gusto mo talagang lagyan ng cruise control. Aftermarket na siya. Pwede daw mag-add aftermarket electronic kit. So, yun ang kagandahan sa kanya. Para sa akin, worth it siya. Lalo, kung bibili mo ng second hand na slightly used dito sa Katingin Bikes, no? 7,000 odo lang, kaka 7,000 lang nito. Tapos makinis, walang gas-gas, marami na accessories. At kung umabot ka sa part ng video na ito, baka pwede paki-subscribe sa ating channel para makagawa pa tayo ng mas maraming quality contents. At syempre, abangan nyo iba pa nating upcoming contents, mga build at mga review. Thank you po. Thank you very much.